Isa sa mga rason kung ba't ka nawawalan ng tiwala sa sarili ay kasi unang-una, hindi dapat kasi pinagkakatiwalaan ang sarili. Ang gulo, di ba? Nawawalan ka na ba ng tiwala sa sarili? Yung tipong di ka na makapag-try ng mga bagong bagay dahil sa nawawalan ka na ng tiwala sa sarili. Ang video na to ay tungkol sa mga rason kung ba't ka nawawalan ng tiwala sa sarili. Ako nga pala si Kyle at may 3 taon akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa accounting system. Kaya tara, start na tayo. Pero bago yan, ito muna kwento. Super wala akong experience talaga nung nagsimula ako. Pero ito lang yung alam ko. May talentong binigay sa akin ng Panginoon at isang malaking pangarap na nakatanim dito sa aking puso. At alam ko rin na gusto ko magtrabaho na related sa accounting. Wala akong degree. In short, wala akong tiwala sa sarili na makakamtan ko yung mga nasa puso ko, mga gusto kong mangyari. Pero, trinay ko pa rin. Nagkaroon ako ng pananampalatayang at least somehow, makakamit ko yun at mai-experience ko ang mga bagay na yun. At hindi ako binigo ng Panginoon. Hindi ako binigo ni Lord. Pina-experience sa akin ang buhay na magkaroon ng work na related sa accounting. Unang-una, hindi pa naging related sa accounting yon. Naging banana chip cooker ako sa mga planta ng paggawa ng banana chips. At doon, nag-invest ako sa learning ko. Naging intern ako sa isang tax firm at bumili ako ng mga courses para maging online bookkeeper ako. Doon, nagsimula na makapag-onboard ako ng mga kliyente online. Naging freelance bookkeeper ako in short. So, parang natutupad na ng hinay-hinay na makapag-work ako related sa accounting. Kasi accounting naman talaga yon kasi bookkeeping yun eh. At after ng mga ilang years akong naging online bookkeeper, ay tumalon ako sa pagiging accounts payable sa corporate. To make the long story short, naramdaman ko yung feeling na kaya pala. Naramdaman ko yung feeling na kaya ko pala. Naka-experience ko yung buhay na maka-work na related sa accounting kahit na wala akong degree. At doon nagsimula ang sobrang kumpiyansa ko sa sarili. Ang overconfidence. Kaya ito naging problema. Sobrang overconfidence ko. May word ba na overconfidence? Pero sa sobrang kumpiyansa ko sa sarili, naging mayabang ako. Naging hambog at hindi ko gusto yung ugali na yun. Hindi ko talaga gusto ang naging ugali ko na yun. At dahil sa sobrang kumpiyansa ko sa sarili ko, kapag nag-try ako ng mga bagong bagay at na-reject ako, tinitake ko ng personal. Tinitake ko at kine-question ko na yung sarili kong kapasidad. Yung tipong, alam ko namang kaya ko yun eh, pero ba't na-reject ako? Alam ko namang kaya yung trabaho na yun eh, pero ba't hindi ako natanggap? Nagsimula na akong questionin yung sarili kong kapasidad. Nag-start na akong questionin yung sarili kong abilidad. At doon unti-unting nawawala yung kumpiyansa ko sa sarili ko. At hanggang sa dami ng rejection to the point, nawalan na ako ng tiwala sa sarili ko. At doon nag-self-reflect ako. Inaral ko kung ba't kaya humantong sa puntong nawalan na ako ng tiwala sa sarili at kinwestiyon yung sarili kong kapasidad. At doon ko na-figure out na ang sobrang tiwala at confidence sa sarili ay sharing rason kung ba't ka nawawala ng tiwala sa sarili. Kaya dito ilalatag ko sa inyo sa video na to. Ano ang mga rason kung ba't ka nawawalan ng tiwala sa sarili mo? Okay, game. Isa sa mga rason kung ba't ka nawawalan ng tiwala sa sarili ay kasi unang-una, hindi dapat kasi pinagkakatiwalaan ang sarili. Ang gulo, di ba? Pero yun, pinaniniwalaan ko. Ang dapat pagkatiwalaan ay ang talento at ang nagbigay sa iyo ng talento, ang Diyos. Kasi kung nagsimula ka ng pagkatiwalaan yung sarili mo at nadidiscredit mo na yung Diyos at yung talentong binigay sa iyo at nag-start ka ng mag-explore ng mga bagong bagay at na-reject ka, checkmate ka. Iti-take mo na personally yung mga bagay at i-question mo na yung sarili mong kapasidad. Kaya para sa akin, hindi pinagkakatiwalaan ng sarili. Pinagkakatiwalaan ang Diyos. Nilalagay ang pananampalataya sa Diyos. Mag-take ka ng action. Mag-take ka ng rejection. Pero kung ano mang maging resulta, pagkatiwalaan mo yung Diyos at nagbigay sa iyo ng talento. Kaya yun, isa sa mga rason kung ba't ka nawawala ng tiwala sa sarili. Kasi unang-una, nagtiwala ka sa iyong sarili at hindi dapat doon. Okay, next. Isa sa mga rason kung ba't ka nawawala ng tiwala sa sarili ay you let your past define you. Ang nakaraan or ang past, nakadesign, hindi dahil i-judge tayo, hindi dahil pahirapan tayo. Ang past o ang history ay nakadesign para pagkunang leksyon. Pagkuhanan natin ng idea, pagkuhanan natin ng refleksyon para matuto. Hindi dahil i-define tayo, hindi dahil para husgahan tayo.
Kaya tinawag na past yun kasi may chance pa tayong baguhin yung mga pagkakamali natin sa presenta at sa future. Nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo dahil sa tingin mo ay na-reject ka nung history mo, na-reject ka sa nakaraan, ay rejection na ang tingin sa'yo ngayon at sa future. Nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo dahil hindi ka lang napagkatiwalaan nung una ay sa tingin mo di ka na mapagkakatiwalaan ngayon o sa presenta. Kaya yon, isa sa mga rason kung ba't ka nawawalan ng tiwala sa sarili mo ay you let your past define you. Okay, next. Isa sa mga rason kung ba't ka nawawalan ng tiwala sa sarili mo ay ang mas nakatingin ka sa perfection rather than progress. Applicable to sa mga nagsisimula. Nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo dahil kapag nagsimula ka ng isang bagay o gusto mong magsimula ng isang bagay at nakatingin ka sa perfect version ng gusto mong tumbukin, abay checkmate ka na. Wala ka ng tiwala agad sa sarili mo. Di ka man lang mag-check kung anong meron ka, kung anong kaya mong gawin, o kung anong mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Nakatingin ka agad sa perfection. Nakatingin ka agad sa taas. Kaya wala kang chance na masubukan yung bagay na yun kasi unang-una, wala ka man lang pananampalataya na masubukan o matry or mag-risk sa isang bagay. Wala kang tiwala sa sarili mo dahil mali yung tinitingnan mo. As time goes by, habang tumutumbok tayo ng mga bagong bagay, dapat mas masanay tayo sa progress rather than perfection. Kaya isa yan kung ba't ka nawawala ng tiwala sa sarili dahil sa mali yung tinitingnan mo. Kung may pinagdaraanan ka ngayon at isa yung pagkawalan ng tiwala sa sarili, okay lang yan. Kung nawawalan ka ng tiwala sa sarili or kumpiyansa sa sarili, again, hindi dapat yan pinagkakatiwalaan. Ang pagkatiwalaan mo, ang mga bagay na meron ka, ang talentong binigay sa'yo, at ang Diyos na pinagsisilbihan mo. Kasi sa ganyang mindset, hindi natin i-credit ang mga bagay na binigay lang din naman sa atin. Bakit ba nating ipagmamataas yung mga bagay na unang-una ay pinagkaloob lang naman sa atin? Lahat ng mga bagay na naangkin natin sa buhay na to, posibleng na-earn mo yan. Pero kahit na na-earn mo yan, ipinagkaloob pa rin yan sa'yo. Madami na akong natry na nag-apply or subukan ng isang bagay na alam kong kayang-kaya ko talaga yung trabahuin. Hindi pa rin pinagkaloob sa akin. Kaya isa sa mga pinaniniwalaan ko, hindi lang basihan na kung kaya mo ang isang bagay, dapat ka doon. Isa rin pala sa mga pwedeng basihan ay ipagkakaloob ba yan sa'yo o hindi. Alam ko magaling ka. Alam ko may talento ka. Pero wag mong i-credit yan na sa'yo. Dahil kung may bago ka mang susubukin o may bago ka mang tatahakin, kung hindi man yan ipagkakaloob sa'yo, iti-take mo yan personally. At dyan, nababawasan ng tiwala at kumpiyansa sa sarili. Yun lang muna sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and share sa aking Facebook profile at sa aking YouTube channel. At meron na rin tayong Spotify. Thank you so much sa panonood, guys. And hanggang sa muli at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye, guys.